Pangangalaga sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Health 5, Week 7, Quarter 2. Matapos basahin at isagawa ang mga gawain sa mga aralin na ito, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng mga paraan upang mapamahalaan ang mga usaping pangkalusugan na may kaugnayan sa pagbibinata at pagdadalaga. Pagmasdan ng mga larawan. Ano-anong mga pagbabagong pangkasarian ang pangunahing nagaganap sa isang nagdadalaga at nagbibinata? Sa panahon na ikaw ay tumatanda at nagbabago na, ikaw ay nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin sa iyong buhay na noong ikaw ay bata pa ay hindi mo nararanasan at nararamdaman. Ikaw din ay maaaring masangkot o maapektuhan ng mga isyong sexual at panlipunan. Maraming mga pagbabago ang iyong madadaanan at masasaksihan sa iyong buhay. Marami sa mga ito ay bahagi talaga ng pagiging binata o kaya ay dalaga. At habang tumatagal, ay iyong matututuhan kung paano ito mabibigyang solusyon o maiiwasan. Para sa una nating gawain, magbigay ng mga pagkakataon o sitwasyon at pamamaraan ng mga gustong pangangalaga sa katawan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ipaliwanag at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. At naririto ang maaari maging kasagutan. Number 1, maging malinis sa sarili. Number 2, maligo araw-araw. 3, magpakonsulta sa doktor kung dumarami na ang tagyawat. 4, kumain ng mga gulay at prutas. At 5, matulog ng maaga. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, magtala ng 5 issue o usapin sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata na sa palagay mo ay nangangailangan ng pag-iingat at pag-aalaga. Isulat at ipaliwanag ang iyong sagot sa iyong kwaderno. At narito ang maaari maging kasagutan. Number 1, pagdami ng tagyawat. 2, nagiging pawisin. 3, nagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy ang kilikili. 4, pagpupuyat. At 5, pagiging mapili sa pagkain. Ngayon naman, tukuyin mo ang mga isyong pangkalusugan ng mga nagbibinata at nagdadalaga. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Ito ang epekto ng pagiging aktibo ng mga glandula na gumagawa ng pawis at langis sa katawan. Number 2, ito ang epekto ng maling pagkain na maaari magdulot ng labis na pagtaas nito. At number 3, sila ang profesional na maaaring makapagbigay ng tulong sa suliraning pangkalusugan. At narito ang mga tamang kasagutan. Para sa number 1, tagyawat. 2, timbang. At 3, doktor. Health 5, Week 7, Quarter 2, pangangalaga sa sarili sa panahon ng pagreregla at bagong tuli. Matapos basahin at isagawa ang mga gawain sa aralin na ito, ikaw ay inaasahang makapagsasagawa ng wastong pamamaraan sa pangangalaga sa sarili pagdating mo sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Suriin ang nasa larawan. Ano ang napansin mo? Ito ba ay may wastong pangangalaga ng sarili sa panahon ng pagreregla, nagdadalaga at kapag bagong tuli sa nagbibinata? Pangangalaga sa sarili sa panahon ng pagreregla at bagong tuli. Pagreregla. Panatilihing malinis ang katawan. Maligo araw-araw. Maghugas ng ari araw-araw lalo na kung may regla. Gumamit ng malinis at maligamgam na tubig. Kailangang maghilamos ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Gumamit o magpahid ng deodorant sa kilikili dahil nagiging pawisin at aktibo ang sweat glands. Magpalit ng pasador o napkin mula 4 hanggang 5 beses sa maghapon. Laging magdala ng napkin kung makapagpalit agad. Kailangan kumain ng sapat na dami ng masustansyang pagkain. Sa bagong tuli, gumamit ng maluwag na pajama o palda kapag bagong tuli. Paglinis at sabunin ng kamay bago linisin o langgasin ang ari gamit ang pinakulo ang dahon ng bayabas ang sugat habang ito ay sariwa pa.
Kumain ng mga sariwang prutas na sagana sa bitamina C. Ingatan na huwag matuluan ng ihi ang bagong tuling bahagi. Iyakin na lamang tuyo ang sugat. At lagyan ng benda ang bagong tuling bahagi upang gumaling agad ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa-isahin ang mga pamamaraan sa pangangaral sa sarili na kaya mong isagawa. Isulat ito sa iyong kwaderno. At narito ang mga halimbawa ng kasagutan. Paliligo araw-araw, pagkain ng masustansya, paggamit ng deodorant, paghilamos ng mukha gamit ang mild na sabon, pagbubugas ng ari. Pagdadala ng napkin kung may regla upang maipamalit, hindi pagpupuyat, pagpapanatiling malinis ang katawan, pagpapalit ng napkin sa maghapon at pag-inom ng maraming tubig. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa iyong kwaderno ang kasagutan. Unang tanong, paano nakaka-apekto ang mga pagbabago na gaganap sa isang nagdadalaga at nagbibinata? Magbigay ng halimbawa. Number 2, bakit kailangan ang pag-iingat ng katawan sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata? Paano ito isinasagawa? At ikatlo, bakit kailangan ng kalinisan ng katawan sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata? Paano isasagawa? At number 4, anong maaaring mangyari kapag pinabayaan natin hindi malinis ang ating pangangatawan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga? At naririto ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa number 1, natututong pangalagaan ng sarili. Number 2, dahil sa magkakaroon ng pagbabago ang katawan. Number 3, upang makaiwas sa mga sakit at maging maayos at presentableng tingnan. At number 4, magkakaroon ng di ka nais-nais na amoy, gayon din ang pagkakaroon ng sakit. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, ano ang mga hakbang na gagawin mo upang mapanatiling malinis at malusog ang iyong pangangatawan kung sakaling ikaw ay nasa higpunan ng pagkakaroon ng regla o pagpapatuli? At naririto ang maaaring maging kasagutan. Maligo araw-araw, kumain ng masustansyang pagkain, magpalit ng pasador o napkin mula 4 hanggang 5 beses sa maghapon, gumamit ng maluluwang na pansyamo o palda ang bagong tuli at maghuhugas ng ari araw-araw. Para naman sa huling gawain natin, isulat sapat lang ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Kopyahin ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, iwasan ang mga malalansang pagkain tulad ng bagoong at itlog kapag bagong tuli. Number 2, iwasan naman ang pagkain ng mga maasim at makatas na sa panahon ng regla. Number 3, hugasan ang dahon ng kamyas at sampalok ang sugat sa pagtuli. At number 4, maligo araw-araw kung may regla. At number 5, ugaliin magpalit ng pasador o napkin 1 hanggang 2 beses maghapon kapag may regla. At naririto ang mga tamang kasagutan. Number 1, mali, dahil wala namang siyentipikong paliwanag. Number 2, mali din yan. Number 3, mali. Number 4, tama. At number 5, mali. Kahalagahan ng mga payo o suhestyon mula sa mga magulang at may wastong kaalaman ukol sa pagdadalaga at pagbibinata. Health 5, Week 7, Quarter 2. Matapos basahin at isagawa ang mga gawain sa aralin na ito, ikaw ay inaasahang matatalakay ang kahalaga ng mga payo ng mga profesional, pinagkakatiwalaan tao, at maasang mga matatanda sa pamamahala sa mga isyung pangkalusugan na may kaugnayan sa puberty. Ano ang napansin mo sa larawan? Kilala mo ba kung sino-sino sila? Makatutulong ba ang mga nasa larawan upang mapangalagaan mo ang iyong sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Para sa una nating gawain sa pagkatuto bilang 1, tukuyin ang mga nailalarawan o nailarawan sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa kahon. Gawing gabay ang mga kahulugan ng mga salitang ito at sagutin ito sa iyong kwaderno. Kapatid, guro, tatay, doktor, nanay. Number 1. Siya ang haligi ng tahanan at katuwang ng nanay sa paghahanap buhay upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya.
Number 2, siya ang nilalapitan sa oras na tayo ay may sakit at nangangailangan ng atensyong medikal. Number 3, siya ang tumatayong pangalawang magulang sa paaralan na gumagabay at nagpapaunlad ang mga kaisipan ng mga mag-aaral. Number 4, siya ang tinuturing na ilaw ng tahanan. Pinamamahalaan niya ang pag-aalaga at pagpapalaki sa mga anak. At number 5, sila ang mga nakatatanda o nakababata sa ating pamilya na kasama natin sa lungkot at sayo ng buhay. At naririto ang mga tamang kasagutan. Number 1, tatay, 2, doktor, 3, guro, 4, nanay, at 5, kapatid. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, lagyan ng check ang hanay kung kanino o sinong maaring lapitan sa mga isyong patungkol sa pagdadalaga at pagbibinata. Kopyahin ng check sa kwaderno at sagutan. Isyong pangkalusugan sa pagdadalaga at pagbibinata. Tamang paggamit ng sanitary napkin, pagbebenda sa bagong tuli, pagsakit ng ulo o pagkahilo at pagsakit ng puso at dibdib. Number 4, pagkakaroon ng hinahangaan. At number 5, nagiging mahiyain, maramdamin at self-conscious. At naririto ang maaaring maging kasagutan. Ang pwede nating lapitan para sa number 1 ay nanay, number 2, maaring tatay, nanay, or doktor. Number 3, doktor. Number 4, pwedeng kapatid, nanay, at saka tatay. At sa number 5, pwede naman lapitan. Pwedeng lapitan ng kapatid, tatay, nanay, doktor, at guro. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, bilang isang mag-aaral, paano mo maibabahagi ang iyong natutuhan sa aralin ito sa ibang kasapi ng iyong pamilya? Gumuhit ng puso o hugis puso sa iyong kwaderno at isulat sa loob nito ang iyong kasagutan. At narito ang maaaring maging sagot. Ibabahagi ko ang kahalaga ng mga payo ng mga profesional, pinagkakatiwalang tao at inaasahang mga matatanda sa pamamahala sa mga isyong pangkalusugan na may ugnay sa puberty. Hindi dapat mahiya sa kanila bagkus maging bukas sa kanila ng nararamdaman at iniisip. Sa huling gawain natin, isulat ang tama kung wasto ang pinapahayag sa bawat bilang at mali naman kung hindi wasto. Sagutin ito sa iyong kwaderno. Number 1, maaaring magpaturo sa ate o nanay sa paggamit o paglalagay ng sanitary napkin. Number 2, dapat turuan ng tamang pagbebenda ang mga nakababatang kapatid o kaibigan upang maging handa sila sa pagpapatuli. Number 3, dapat sa magulang lang nang hingi ng payo ang mga kabataan tungkol sa kanilang nararamdaman sa kanilang sarili. Number 4, ang guro ang isa sa dapat na nagtuturo ng wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagreregla at bagong tuli. At number 5, dapat lumapit o kumonsulta sa doktor kung nais magpatuli upang mas maging ligtas ang gagawing pagtutuli. At naririto ang mga maaaring maging kasagutan. Number 1, tama. Number 2, tama. 3, mali dahil pwede din naman sa kung sino man yung pinagkakatiwalaang tao bukod sa magulang. Number 4, tama. At number 5, tama. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!